the word of God this afternoon. I got a mansion just over the hilltop. Hallelujah. Praise the Lord. Let's pray. Father, we want to thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Salamat sa pagkakataon na kami muli ay makinig sa iyong salita sa hapong ito. Dalangin po namin, O Diyos, na bigyan mo kami ng pangunawa sa iyong salita para maunawaan namin at aming itanim sa kaibuturan ng aming puso. Father, thank you. Bless your people, O God. Give us the understanding, Lord. And we pray, O Lord, to just continue to cover us so that the word that we are about to hear this afternoon will not be snatched by the enemy, but it will be implanted in our hearts. Father, thank you. Bless your word. Bless each and every one. Use me, O God, as your mouthpiece this afternoon. We glorify you in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, so our topic this afternoon is found in Matthew chapter 7, verse 13 and 14. Sabi niya dito, enter through the narrow gate. Narrow gate, For wide is the gate, and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. Verse 14. But small is the gate, and narrow the road that leads to life, and only few finds it. Yan. So, ang papag-aralan natin ngayon, let us again be reminded from the Word of God. Alam po natin na wala po tayong ibang pinapag-aralan o ibang libro na pinagkukunan kundi ang salita ng Panginoon. Amen? The Bible itself, this is our book, this is our guidance, this is our map going to the kingdom of God. And our topic this afternoon is, are you on the right way? Ayan. Ikaw ba ay nasa tamang daan? Hindi tamang, hindi lumang daan. Yeah, hindi dating daan, hindi lumang daan, kundi bagong daan. Hallelujah. Okay. So, dito sa nabasa natin, there are two gates. Kaya tingnan natin kung saan ang pinupuntahan natin. If you know the good way, then alam mo kung ano ang dadaanan mo. Kung alam mo ang tunay na daan, then hindi ka maliligaw. Di ba? Pero kung hindi mo alam, alanganin. Ang tanong, sigurado ka ba sa dinadaanan mo ngayon? Okay? So, are you on the right way? Okay. So, sabi ko kanina, there are dito sa Matthew chapter 7 verse 13, there is two gates. May dalawang gates dito. Okay? For the wide gate and the narrow gate. Yan. The wide gate
in the narrow gate. Okay. Sabi niya, for wide is the gate. For wide is the gate, and broad is the road that leads to destruction. Ang daming wide is the gate. Malawak na gate. And broad is the road. Malawak na kalsada. That leads to destruction. No, iti tao niya. Iti tao kat nagbayat tinalawa, di ba? Maganda yung malawak dahil kahit magtambling-tambling ka, okay lang. Hindi ka, kahit anong ura, dapig-dapig ka, safe ka. Ano yun, dapig-dapig. Tapos, sabi niya, narrow is the gate. Kaya may wide gate, may narrow gate. Doon, dito, sabi niya, enter to the narrow gate. Amen. Yeah. Enter to the narrow gate. Kaya ang maganda na pag-enteran pala, yung narrow gate. Pero kung sa mundo, maganda yung wide gate. Nauray na ako Nauray na ako magkadat, makasulot ka lang. Ayan. Okay. Another is, sabi niya, there are two ways. Damadinti duwa nga dalan. The broad way and the constricted way. Difficult. The broad way is doon sa broad is the way. 7 yung nabasa natin kanina. So, may dalawang gate. The wide gate and the Narrow gate. narrow gate. There are two ways. The broad way. And The broad way. Broadway is the way. Yan. Ano yun? Sa verse 13. The broad way is the road that leads to destruction. So, dati duwa na gates. Narrow gate and the wide gate. O, saan ka doon? narrow gate. Narrow gate? Narrow gate. Ada di duha nga dalan? Broadway or nailan nga dalan? In chapter 14, verse 14. Anong sabi doon sa verse 14? Yan. Narrow is the gate. Yan. And difficult is the way that leads to life. Yan, kay makitid nga dalan. Difficult way. The narrow way. Difficult is the way, sabi niya. Difficult is the way which leads to life. And there are few who find it. Siyempre, nalawag kami. Talaga nga, adulatan. Alawa diya kalsada. Adulat at magnangalukan. Okay. So, ano ang gusto mo doon? Ang narrow gate or The wide gate? Mamili ka. Ang Broadway or the narrow way? constricted way or difficult. Yan. Tapos, makita natin dito, so, tapos na yung pagpilian. Saan ka mamimili? Saan ka gusto lumakad? Anong gusto mo doon na pupuntahan?
Another is, in these verses, okay, there are two groups. Adawat dito groups. The many and the few. Oh, saan ka doon sa many? Saan ka doon sa group? Sa many ba or sa sa few? Oh. The many, sabi niya, there are many who go in by it. Ang daming papasok doon. Kasi many nga sila. But the second group is the few. There are few who find it. Mamili ka ulit. Anong gusto mo? The wide gate or the narrow gate? Or the broad way or the narrow way? Or The many or saan ang grupo mo? Many or few. Or many or few? the few. Baka sabihin mo, ang group ko, there's the group. They are few. We are few. Oh, you are few. You are belongs to the few. Yeah. Ayan. So nga, uray no basit. Importante sulit. Amen. Uray basit, importante sigurado. An anuang ti adu-adu. Lumapan dapat ya impyerno. Siya. Nunghan man na nga isog yara sa rason tayo. Ako na tayo, di ba? Ako na naman bibigyan. 2 or 3 gathered in my name, I am in the midst of them. Masabi tayo gano'n na panag-evangelize. Tingnan naman natin, ano? Okay, so, you are in the few group. Praise God. So, there are 2 gates, 2 ways, 2 groups, and 2 destinations. The 2 destinations, the destruction and the life. Saan ka uli doon? Saan ka uli doon? Sabi niya, broad is the way that leads to destruction. Broad is the way that leads to destruction, and difficult is the way which leads to life. Ayan, iso nga, uray no naro. Kaya't na sa uwan, masapang nga, masagat. Kailangan talagang ma-screen. Kailangan talagang disiplina. Kailangan talagang magiging obedient ka sa Panginoon. Yeah? Yeah. It's difficult to way, sabi niya. Mahirap na daan. Kailangan talagang dumaan ka sa screening. Kaya kung Kristiyano ang pag-uusapan, hindi madali. Pero madali kung totally surrender ka. Kung palagi mong linalabanan ang katotohanan, doon mahirap. Palagi kang nag-i-struggle. Bakit ka nag-i-struggle? Because walang total surrender. Kaya nga palagi natin sinasabi nga, surrendered life is undefeated life. Ayan. Surrendered life is undefeated life. Talagang kung totally surrendered ka sa Panginoon, hindi ka matatalo. Alam niyo, kung totally surrendered ka, hindi sa inyo na ang buhay mo. Ibig sabihin, kung hindi sa inyo ang buhay mo, kung hindi ikaw na ang director ng buhay mo, pilot or driver ng buhay mo,
totally surrender ka, ibig sabihin, you are secured. And you never be defeated. Why? Because yung nakahawak kung saan mo sinurrender ang buhay mo, siya na ang bahala sa'yo. Siya na ang bahala sa'yo. Yan. Kaya, napakahirap. Napakahirap kung hindi totally surrendered. Pero kung totally surrendered ang buhay natin, hindi mahirap. Okay? There are two groups, the many and the few. Yan. Sabi ninyo, belongs kayo sa few. Yan. There are few who finds it. Bakit few ang pumunta doon? Because nailat ganin. Tingnan niyo ang mga churches na disiplinado. Kakaunti. Yung simbahan nga mabalin amin, simbahan ni Doming, ay, mariwag mo ka, itatao. Oray di man niya di aramidam kat okay lang. Kasi jay kami ini. Ganun kami noon. Walang disiplina. Young people kami noon. Nag-church kami, kumakanta kami sa choir. Kumakanta kami sa kwan. Pero kung may benefit dance, sige. Panaga. Sala-sala. May I box in this corner. Binibidan ka. No, agsasala ka niya, kasla ka nga bidan mo si Kati maisala-sala. Tuno na matikan. Ilocano kasi. Ay. Tuno na matikan. Ang birisan niya na arapin mo, hindi nga nakaisala-sala, nag-alunga, ay na, naka-arayot gaya mo niya. Nakakadiri pala, no? Oo nga, tapos. At sasala kayo dyan, ganun dati, sikat mo, nung ay nag-stop DJ music. Yan. Kaya talagang kung naniniwala tayo sa Panginoon, talagang discipline ang kailangan. Pero kung nadidisiplinaan tayo, doon natin makikita ang pagmamakal ng ating Panginoon. Iti pang-amirisan tayo nga, no, nadisdisiplinaan tayo. Ay iti tayo nga malikna nga, ay ayatin na tayo gayang niya ang Diyos. Amen? Yun. Diba, di may isa ka pamilya, no, dati at aramidit ki anak mo, kataan mo nga pag ano, ibig sabihin, awan ti ayat mo. But if you discipline them, then it means you love them. Another thing, if you discipline them, amo yun, no, at dati, for example, dito'y ayat tayo, no, madisdisiplinaan ka dito'y, kung nadidisiplinaan ka dito, ibig sabihin, dito talaga ang pamilya mo. Amen. Nung mauungtang ka, dito'y na talaga ti pamilya. Nung madisiplinaan ka, dito'y na talaga ti pamilya. Amen. Nung naikukurik ka, dito'y na talaga ti pamilya. Apa yung kauungtang ti sabali ng pamilya? Sige man. Di ba ano nga maarabit ti sabali ng pamilya? Nuhan nga paano nga pamilya? Ganon. That's why, ura nung madidisiplinaan tayo, ura nung maungtan tayo, ibig sabihin, this is my family. This is my family. Ano ako na nga, ay anak samag na kayo kaya, at tayo siya timaunta-untan. Na maminsan, sawali jerik na tayo, no, madisdisiplinaan tayo. Sawali jerik na tayo, no, maikurkurik tayo. But I tell you, baliktaran tayo diyan. Maungungtan ka, madisdisiplinaan ka, kaya't nga sa uwan, because you are belong to that family. Amen. Awan, haan mo nga maipakat, ti
panandisiplinam iti kabsat mo wenno pamilyam, iti sabali nga pamilya. Yan. Naan oray ang kamalila, mababain ka, anong mabalin na ibagati, kaya kung nga ibaga. Yan. Amen? Amen. So, don't take wrong kung madisiplinaan tayo. Okay. Sabi natin kanina, there are two gates, the wide and the narrow. There are two ways, the broad way and the narrow way. There are two groups, the many and the few. Ito po sa papag-aralan guys sa text natin. And there are two destinations. There are two destinations, distractions and life. And we can see here that distraction, broad way is the way that leads to distraction. Yan. Nalawa. Mabaling mo nga, aramidon ti kay kayat mo. Oray ang bartek ka, oray ang yan at aramidon. Okay lang. Nalawa mo tayo talalan. Ganon. Pero, if you are in the difficult way, yeah, if you are belong to that few, difficult is the way which leads to life. Talagang maturuan, madisiplinaan ang buhay natin. Amen? Hallelujah. Kaya doon sa John, pero makita natin dito sa John chapter 14. In John chapter 14, verse 1 to 6, sabi niya dito, do not let your hearts be troubled. Oray no, matesting tayo, oray no, madisiplinaan tayo, hantay kumangakwan. Kaputi pamati. Do not let your hearts be troubled. You believe in God. Believe also in me. Amen? Amen. In my Father's house has many rooms. Oh, may mayat niya King James ngayon. Mansion ko na rin dyan. May mayat ti mansion nga, di ba di? Parehas mo lang basta napintas na rooms. Amen. Complete. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? Oh, ito ang pupuntahan ng narrow gate. Ito ang direction ng narrow gate. Ano? Mga few. There are the few group. Ayan, yes, the few groups. Yeah. My Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? Next verse. And if I go and prepare a place for you, I will come back. So nga, agsubli ni Amo Diyos. I tell you, God will come back again. And that is one thing that we are waiting for. I will come back again and take you, sabi niya, and take you to be with me, that you also may be where I am. Agsubliak manan. At noon ton ang ayan ko, and take you to be with me. O may kuwalaan da kayo ko na. At sabi dito na that you also may where I am. Para kung saan ako, nandoon din kayo. Ang ganda yung sabi ni Lord. Huwag kayong mabalisa sa mga pangyayari. Believe in me, believe also in God. Ayan. Kailangan kaya habang nandito tayo, let us prepare our faith, our service to the Lord
natin ang pananampalataya natin. Ihanda natin ang buhay natin. Sige, magpagamit tayo sa Panginoon. Iayos natin ang buhay natin. Yung gusot na buhay natin, ayusin natin. Amen? Yung mga buhay natin sa mundo, baguhin na natin. Hindi ka pa ba nag-awa? Yan. Nauma ako. Ubingak man pailaan di. Ubingak man inayabanak ni ako Diyos nga mo. Kaya is-style ni, hindi ka nauma ako. So nga, hindi na mahatakot. Hindi ranintingan, palangka na. Kaya mga nagitibar ka na. Kasla nga, hindi ranintingan nga kasla. Nalipat ko. Tinaliputan. Nalipat ako. Tuloy biro ko. Tatakot medyo maligatan. Nga bang biro ka. Sabsabali pinagnagan na ka. Adaman nagiti nasarakak nagiti barkalak hindi elementary kami no. Di amay saksimot kung di may barkalak. Yan ay samot at dyan, nakiasama mo teacher. So na, nakiasama mo lang teacher. Nagrigat mo nga mabiro ka na. Mas ngayon na parang ti panag-broom gamin nung hang ka pa lang na makikunik-kunik ka na kwada. Kasi kung makikunik-kunik ka pa lang kanyada, madamdama, ginuyod na ka. Madamdama, Juan, nakipangkan kay yung mapapanan. Kasi yan, abanan. Narigat tumanan, tikwan. So, yan. I will come back, sabi ng Panginoon. And take you to be with me. Sarap pakinggan, ano? Sublias, alam kayo to. Amnoy dati, ayan ko, adda kayo magsadyay, manaydayaw di ako. So nga, tayo nga mga agdanag, God is there. Stimaran tayo kititi, pamati, panagserbi tayo kani Apo Diyos. Yun o, oray, ang diyan ka, isang agasot dito yung rabaw ti daga, ang patunggaday ta. Ikaw parang biyag mo, iti kingdom ni Apo Diyos. Kukulan ni Pastor Dominga, ay, maligto umabot yung tinanti, nung hanggang kaya. Kung kaya, alaon na mo ni Apo Diyos. Amon ni Apo Diyos. Nung alangan mo, for example, tayo nagserserbi ni Apo. Alangan mo, nagserbi tayo ni Apo Diyos, tapos basta tayo may pakpak nila, tanditan mo, ano ang unfair ni Apo Diyos. So, gano'n nagmulmula tayo, tinasayaan. Ako naman ni Apo Diyos, what you reap, what you sow, you reap. Gano'n. Aanihin mo kung ano ang talagang itinanim mo. At kung ikaw ay naging obedient kay Lord, alangan naman na mas pababayaan ka ni Lord. Kung hindi mo na talaga kaya ang sarili mo, you go home now. You go home to the place where God prepared. Kaya kahit walang mansyon tayo dito, mayroon. Amen. Mayroon naka-prepare naman. Ganon. Mauray mo, ikanak man ibagay dito kung kansa ako, kailangan niya. Adaman kansa, okay lang. Manulang, 55 taon mo, manumat lang mga taon na pagyanang nukas pagkarikan. Yan napalamig ka ni Pastor, ay ka ni Sister Lisa. Unada nga, okay, I will call you. Then you come and get your key and you go and see your house. Unada. Hangga, natatawan mo. Still waiting. But praise God. Ganon. Ang nalagitati ko ay, importante. No, dalangin diti pagyanan tayo. Mangan tayo, ti may saratan ay talong Business. beses ti may sangal daw. Kapi pa. Ay, saan pa? Kailangan kang talo. Merienda ka pa. Pag-asa mga, breakfast ka, at merienda ka, at lunch ka, merienda ka, tumanan.
ag-dinner kan tumanan, before manan nga maturog, ag-merienda ka manan, agasan dahil tamay nga biyag. Yan. Ang mobile mo lang hindi nababak ng marami. Busy na lang ti trabaho na, handa pa nga masango dagiti kananda, samantala nga na tayo, enjoy tayo. Hindi ay titunay nga biyag. Biyag ka, agserbi ka ti Apo. Dati pigsam na agserbi ti Apo. Dati pigsam na agpuyat para ti Apo. Maday dayaw ti Apo. Hallelujah. Praise God. Yan. If I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you may be where I am. Verse 4, anong sabi doon? You know the way to the place where I am going. Yeah? You know the way. Anyati ko na natin John chapter 14 verse 6. Anya ko na natin dyan. I am the way. I am the way. Wala na. For I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Yesu nga, dyan panamahatin ka ni Apo Jesus. Taiso na talaga tidanan. Yung pananampalataya natin sa Panginoon. Yan ang sikreto para alamin natin ang daan patungo sa Kanyang kaharian. Dahil sabi niya, you know the way where I am going. For I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Hallelujah. Kaya napakaganda po ang mananampalataya sa Panginoon. Kaya let's continue to obey and believe the Word of God. Wag at wag, never na i-reject natin ang salita ng Panginoon. Never na i-disobey natin. I-reject natin ang salita ng Panginoon. Dahil alam ninyo, sabi dito sa 2 Thessalonica. Alam ninyo dito sa 2 Thessalonica chapter 1 verse 8. Sabi niya dito, He will punish, see, those who do not know God and do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. Tingnan ninyo, He will punish those who do not know. That's the reason why we study the Word of God. That's the reason why we need to know, study, and go deeper in learning the Word of the Lord. Dahil sabi niya, He will punish those who do not know God. And do not obey the gospel of the Lord Jesus. Yung hindi niya alam ang salita ng Panginoon at yung hindi mag-obey sa command ng ating Panginoon. Kaya kailangan na we need to learn deeper and hindi lang yan, we need to obey. Yan. Learn and obey. If you learn, then if you accept and you went deeper on it, you obey, yan ang gusto ng Panginoon. Kaya may awit na sabi, trust and obey, where there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Ang mong gamin, once na kilala mo ang tao, at kung makilala mo kung sino siya, din doon ma-build up ang trust mo. Never hindi mo matrust ang isang tao kung hindi mo siya makikilala. Yes, I tell you. But if you know Him, ijay nga ma-build up i-trust mo. Kung no matrust mo iso na,
Ijay mo at obey ka. Iso nga, trust and obey, where there's no other way. To be happy. To be happy in Jesus, but to trust and obey. Yan. Hallelujah. Alangan mo ang matras mo nila kayo. Kita, matras mo nila kayo mo. No, maala, no maamamong iso na mausto. Yan. Di pa nang maamong kanya na iso na ita, di pa itibunga na either itras mo iso na mo saan. Di ba? Oh. Either matras mo maluhaan. Iso nga adalagay dyan. Adalagay dyan, ada asawa na Allah, handa nga matras nila kayo na. Iso nga ti pangipawitan na di dyan sangod na nga support ni anak na di dyan. Kapsat na. Kabsat na, wano, Ninanang. inada, tuloy ko na di asawa na, anak naman lang na matalak ka. Anak naman lang matalak ka. Sige, inam di asawa mo. Oo, maraming ganun. Yan, maraming ganun. But, ayan, kaya kailangan, we need to learn deeper. Let us learn to know Him deeper. Ang ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Okay. Kaya, papaano? One of the way that we could know Him deeper is dito sa Proverbs chapter 23 verse 26. Ano ang sabi niya dito? My heart, my son, give me your heart, and let your eyes delight in my ways. In a mga version, sabi niya, my son, give me your heart, and let your eyes keep to my ways. Yung bigay natin yung talagang yung puso natin. Yeah? I-allow natin na ang puso natin ay ibigay ang buong buhay natin. Alam niyo kasi, ang buong pagkatao natin nasa puso. Yeah? Ang buong pagkatao natin nasa puso yan. Yeah? And let your eyes delight in my ways or keep my ways. Ibig sabihin, obey my ways. Yan. Hallelujah. Yan po ang dapat natin gawin na isang nananampalataya. Sabi ko nga kanina, kung tayo'y mga anak ng Diyos, ang topic natin, are you on the right way? Nasa right way ka ba? Anong pipiliin mo? The wide gate or the narrow gate? Or the broad way or the narrow way or constricted way? Yeah? Or difficult way? Or saan ka kasali? There are two groups, the many or the few. Yeah. The many or the few. Oh. Saan ang may dalawang destination? There are two destinations, the destruction and the life. Yan. The life. Kaya yan ang nabasa natin. The Lord is waiting. The Lord is preparing for you and for me. That's why the thing that we will do is just sige lang. Maglingkod tayo. Handa yung akong ko na huwag natin sasabihin, agoray pa, sakto ipapati. Agoray pa, sakto ipapati. Baka kunkunay. Baka nalalawin ko yan. Always remember, kanayon na maudi, tibabawi. Yeah. Una ko nga tibabawi niya. But always nasa huli ang pagkasisisi. Nagkaroon niya sa istorya ako nga, dakan ng paligsakan nga, nga anong baka.
Isahan, kundis yan. Yan. Kung ano ang huhulihin mo, sayo. Tapos, lahat yung mga baka na yan, may mataba, may payat, ganun. Tapos, patarayin na di jay baka. Huli ang mat. Yan, natin huliin. Hulihin mo. Hulihin mo. Ang paghuhulihan mo sa buntot. Yan. Sa buntot mo huhulihin. Kapan ka no like may isang kwarto. Man, syakman mat ka na nakano. Syakman mat. Ako nga rin. Nakano ti talong. Lalaki. Talong nga lalaki. Sige, itin maray kay may sakot. Hulihin niya sa buntot. Hindi niya nahuli. Sabi niya, ay di ba ni may dalawa pa. Kung minsan medyo ganun tayo eh. Di ba ni ta, hindi nakpaimod kung muna tayo. Kadapay ti bigat kung muna tayo. Tapos yung isa, nung nag-run. Tumakbo. Nung tumakbo yung isa, nung hulihin niya, ay nalupsutan naman. Wala. Ibalik ang kadyo nalupmod ko na. Ibalik, mataba yung yung nahuli. Talagang inbuelo-buelo na talaga. Kaya noong tumakbo yung bata, talagang iskimar na gusto. Nung tumakbo na, kinamatan na ni Jay, ayan, tiipos na. Ay, handa nga naalata, awan gaya tiipos na kinamatan. Ay, sus! So, gaya, di, kaputawan ti buntot na, hana na! Nasipaw! Kung minsan, ganun tayo eh. Sabihin natin, aguray pa eh. Teka muna, bukas muna, or next muna. Ibalik, mayroon tang time. Ibalik, bata pa ako. Ganon tayo. Marami pang pagkakataon. Paano na kung wala nang pagkakataon? Lambot. Yan, walang buntot pa lang. Huli ka na. Huli ang lahat. Palagi na natin sinasabi, walang maunang pagsisisi. Palaging nasa huli ang pagsisisi. Kaya, ayan, maglingkod tayo. Lalong-lalo na, nandito tayo sa malayong lugar. Ibali, basta maglingkod tayo. Sasabihin natin, wala naman akong sa paglilingkod. I tell you. Yung problema ninyo sa pamilya ninyo, problema ninyo sa asawa ninyo, problema ninyo sa mga anak ninyo, ang layo-layo ninyo, hindi ninyo din magawa. You know the best that you could do? You serve God faithfully. And God will honor your service to Him. Yan naman ang sabi ng Panginoon sa John 12, verse 26. Sa John, anong sabi doon sa John chapter 12, verse 26? Basahin na natin. John chapter 12, verse 26. Kaya hindi, tingnan ninyo ito Sabi niya, whoever serves me must follow me. And where I am, my servant also will be there. My Father will honor the one who serves me. O, tingnan ninyo. Sabi niya, whoever serves me, follow me. Kaya yung nananampalataya, we need to follow. Kung saan ang Panginoon, nandyan din tayo kung saan ang presensya ng Panginoon. Dahil sabi niya, my Father will honor the one who serves me. Padayawan man ni Apo Diyos, ipanagserbi tayo. Nakakala ba ninyo, nasasayang yung pananampalataya natin sa Panginoon? Yan,
Ang salita ni Lord. Acts chapter 16, verse 31. Acts chapter 16, verse 31. Acts chapter 16, verse 31. Anong sabi doon? They replied, sabi niya, believe in the Lord, and you will be saved, you and your household. Amen. See? You and your household. God will honor your service. You continue to believe and serve the Lord so that you will be saved. Not only you, even your household. Praise God. Amen. Acts chapter 2, verse 39. Anong sabi doon? Acts chapter 2, verse 39. Yan. The promise is for you. Tingnan mo. The promise is for you and your children. Siyak na inaawan anak mo. Household ba? Household? Yeah. Siblings. The promise is for you and your children, and for all who are far off, for all whom the Lord our God will call. Amen. So, mauray mo ang ayuda. Tayong tinawag ng Panginoon na tunay na naglilingkod sa Kanya. Ang promise, ang pangako ng Panginoon ay para sa atin, para sa ating pamilya. Amen. Para din sa ating mahal sa buhay na malayo sa atin. Why? God will honor our service to Him. Padayawan ni Apo Diyos, nagiging panagserbi tayo. Amen. So ngahan tayo na, ay ayaman, sige na, maglingkod lang. Amen. Amen? Ang daming mga pagsubok, ang daming mga testing sa buhay. Sige lang, maglingkod. Alam naman ni Lord ang ating paglilingkod sa Kanya. Kaya sabi nga ng Panginoon, sige, huwag kayong mapagod. Yeah? In Galatians chapter 6, verse 9 and 10. Ang sabi doon, mga tayo lang tayo mabanbanog, manutawan tayo mag-serve. Sige lang. Yeah? Enjoyan tayo hindi pa nagserbi ka ni Apo Diyos. Yeah. Let us not become weary in doing good. See? Let us not become weary in doing good. Amen. Ang kayo nga mabanog, nga agaramin ti kinaimbag, kunana. For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Tingnan ninyo? At the proper time, at dati tiyempo na, agani kayong to, no di kayo maumpay. Amen. Di kayo mabanog, gagaramit ti kinaimbag. Tayong tiyempo na, agkapit kayong to, no di kayo maumpay. Nung maupay kayo, kahit nangasawa, nung maupay kayo, han kayo nga makaapit. Kasjay. Yan? Yes. Oh. Ang kayo nga mabanban mo. Ibig sabihin, tuloy-tuloy lang na. Amen. Pagyaman tayo, tanong mabanlog tayo, maramdaman, nakainda na tayo. Makatrabaho tayo manan, di ba? Mabanlog tayo, makatrabaho tayo. Apay ko na yun. Pagsisilpon niya po, Diyos, yung kigsa, may ipapain na kanya tayo. Amen. Verse 10. Yan ko na nandiyan, verse 10. Yan. Therefore, yan, conclusion na. Therefore, as we have opportunity,
Let us do good to all people. Especially to those who belong to the family of believers. Yes. Sige, therefore we have, as long as we have the opportunity, agyaman tayo, amuyo dito yung Hong Kong, kapipintasan pa lang employment dito yung Hong Kong. Napanggap napanggap iti sweldo, kaano na yung nababa dito yung kaan na ang nga tunay han nga nababa, standard lang dayta. Yeah. Napanggap iti panang-asikason ti gobyerno, napintas. Napanggap iti konsulada tayo ito'y napintas. Napanggap ti Hong Kong government, napintas, balance piman ti kakastada. Uray katulong ka, no, right mo, maabak da. Kasi yan, napanggap mo iti lugar ay napintas ati Hong Kong. Pintas mo ati mo. Anya ba'y pinapintas na pagpintasan natin Hong Kong? Asinag lang yung Pilipinas. Yes. Katayab ka lang di may sa oras ng kagawat. Nakadaan ka. Amen. True. Isweldo pa, balik na pamasahin, back and forth. Yes. Yes. Paano kayo dyan Canada. paano kayo Europe kada nakatalayo. So, handa man makaawawit at ang gana nga agur no urnong dati kwarta na pamasahin da, sa agawit. Kasan piman dahi tangang pamasahin niya. Ano nga, Juan, nalakapay lang tupay dahi niya pamasahin nga 13,000. Hindi na ba nagyayuro? Kaso may dijay, kwarta. Nalakapay lang dijay HKD. Siyempre samantalang na diya Pilipinas, sa subok nga sa ngalibo. Noong December, nangina, 5,000 kung kunanan. After 15, di December, mamina. Magrugi 16. Yeah. But praise the Lord. Kaya, let us do good. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people. Sige lang, paglingkod tayo. Especially to those who belong to the family of believers. Anong ibig sabihin nito? Let us continue to support the work of God. Amen. Let us continue to support because your support means salvation for the people, I tell you. So, hantay mo nga maumuma, hantay mo madisdismaya. Let us give what is due to the Lord. Let us continue. We thank God because God keep on sustaining us so that we could work and we could support our family and we could also support the work of the Lord. Amen. Nga din siya, apo, ikandak ti trabaho, ikandak ti tigsanga at trabaho, tapos itikastakan, at dati pang suportak ti pamilyang kan, itid ko man parakin ka, ang tono nalaman niya, sweldo man, nalipatan mo niya para man ni Apo Diyos. As niya, sa mundo ko na, di ba di maawatan dak ni Apo, maawatan dak ka. Ang tono next man ang maawatan dak ka. Ang tono nagsakit ti ulong Apo, kunang magngabod. Maging sanay ka talaga nga, Apo Diyos, karakot tayo. Apo, bantayan man ti pamilya, bagasa man ni asawa, bantayan man ti anak ko. Aywanan ni Suda, Apo Diyos. Aywanan na Apo, kandak ti pigsa. Pinagbalin tayo nga security ni Apo Diyos. Pinagbalin tayo nga tagabantay ni Apo Diyos. Ito no, ito din di dyan resulta ti trabaho ti pigsa tayo. Awan, nalipatan tayo manan. At let us be faithful. Amen? Amen. Let us be faithful because God, kung nanangarbihan ka mabannog, agaranin ti kinaimbag, tayong tunchimpo na agapit kay to. Agda ti chimpo ti panagapit ay tayo. Amen. Yan. Wana ata, apay mula ka kag apiton kami nga dagos.
Agmula ka pa, agtubo pa na pa, agramot pa na ita, gana na agbunga na ita. Ganun ang paglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Let us not be weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Let us, verse 10, therefore, as we have opportunity, let us do good to all people. Opportunity. Habang andyan opportunity, I tell you, listen to this, opportunity will never come back again. True. Ngayon, yung oportunidad, hangag subliman ng dayta, no, hanta yung i-grab the opportunity. Awanan. That's why as long as we have the opportunity, let us continue to serve, let us continue to do for the Lord, let us serve Him, and let us obey His word. Amen? Hallelujah. Kaya ito po ang ating lesson this afternoon. May the Lord bless each and every one. Let us continue to be faithful, continue to obey, and continue to serve the Lord faithfully. Because God had promised that God is faithful to those who are faithful. Father God, we bless your name. Thank you so much, O God, for your word that we have heard. Lord, tulungan mo kami, O God, so that we will always continue to enter to the narrow gate, O Lord God. Continue to walk in the narrow way, O Lord God, and it's our desire to be in the group of few who are disciplined, serve you faithfully, so that we could continue, O Lord God, that we will enter to that narrow gate, and we will enter, O Lord God, to that eternal life. Father, thank you. Tulungan mo kami, Panginoon, na kahit anuman ang mga pagsubok, kahit anuman ang dinadaanan namin, dahil sa aming paglilingkod sa iyo, tulungan mo kami, Panginoon, na magiging matatag, magiging malakas sa aming paglilingkod, para kahit anuman mga problema, kahit anuman mga problema, pagsubok sa buhay, makakaya namin, Panginoon, dahil nandyan ka na kapartner namin, at kahit mahirap, makaya namin, Panginoon, dahil ikaw po ang aming kalakasan. Lord, thank you. Tulungan mo kami na palaging malapit sa iyo. Tulungan mo kami na palaging nandyan sa iyong presensya. At alam po namin, O Diyos, na kung kami tapat sa iyo, tapat ka rin sa amin. Lord, thank you. Bless your word. Inculcate in our hearts, as you have said, Lord, that you will honor our service unto you. And you will not forget our family also. Na kahit ang mga pamilya namin, mga mahal namin sa buhay, kung kami po ay tapat na naglilingkod sa iyo, Lord, mayroon din panahon, Panginoon, nakikilos ka sa kanilang buhay at sila din ay mananampalataya sa iyo. Father, thank you. Bless your word and bless each and everyone. Father, we glorify you, Lord, for you are so wonderful, O God. Salamat, O Diyos, sa iyo po ang aming panalangin, sa papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.